Last time, sinimulan natin yung discussion on, tawag dito, pag-solve ng mga problems, tawag dito, ng pag-determine ng electric field due to a continuous na system. So yung diniscuss natin last time, yung unang example na diniscuss natin was yung ring. Diba? Tinignan natin kung yung ring na yon ay kung ano yung pinoproduce na electric field ng ring na yun at a certain point P. Okay? Ano yun? Sasabihin mo ba yan? Okay na. Tapos, ngayon, ang titignan natin ay three more examples, okay, na tawag dito, na yung isa ay line of charge at yung iba ay, ito ay surface na talaga, so hindi lang siya line. And then yung isa ay yung pangatlo ay infinite sheets. Okay? So dito tayo magsimula sa example na ito. So dito meron tayong tawag dito, isang wire. Sabihin natin wire. Okay? A positive charge Q is distributed uniformly along the y-axis, okay, between y equals negative A and y equals positive A. Okay, so find the electric field at point P on the axis at a distance x from the origin. Okay, kung natandaan niyo yung approach natin last time, ang ginawa natin is kumuha muna tayo ng small piece, okay, dito sa wire na ito. Okay? At yung small piece na yan has a um, space na ino-occupy na dy. Okay? Yung small piece na yan also has a charge dq, which is a fraction of the whole charge na present dun sa wire. Okay? Yung buong wire ay merong charge na q. Okay? And yung length ng wire ay, anong length ng wire? Oo. Length niyang line na yan. Anong length? Which means 2A. Length niya ay 2A, right? Tama? Okay. So, again, yung ano dito ay yung assumption natin dito is yung charge ay distributed uniformly, okay, along the y-axis. So, since uniform yung distribution, pwede tayong mag-consider ng isang linear na charge density, tulad ng ginawa natin last time. So, yung linear charge density, tinawag natin lambda, or yung symbol na ginagamit natin is lambda. Linear charge density. Okay, at equal yan sa total charge divided by yung total length na 2A. Right? Okay. And equal din yan sa yung fraction ng charge na present dun sa infinitesimal na region na dy. Okay? And the reason kung bakit pwede nating i-equate yung dalawa na yan ay dahil uniformly distributed yung charge along the line. Okay? Okay. Now, ang gagawin natin dito is pipili tayo ng maraming segments. Okay? So ito ay isang segment and then ito ay isa ulit. So isang segment yan and then kuha tayo ulit ng isang segment, that's another dq and another dy. At tignan natin yung effect ng segment na yan dito. Tapos kuha tayo ulit ng isang segment dito. Tignan natin yung effect dito sa point P and so on and so forth. Tapos i-add natin yung effect nilang lahat dun sa point P. Okay, and para mas maging accurate, yung dy na yan, palilitin natin ng palilitin. And essentially, that's equivalent to taking the integral, okay,
of this whole line mathematically. Okay? Now, syempre meron din tayong some sort of intuition dito kung ano yung magiging solution natin. Makikita natin na bawat isa sa mga segments na ito ay merong x and y components. But yung segment na ito has an equivalent segment dito. Equivalent in the sense na itong segment na ito ay merong electric field na merong y component that will cancel with the y component ng electric field na pinoproduce ng segment na ito. Masyadong mahaba yung sentence pero naintindihan niyo ba? Oh? So itong segment na ito, yan, ay merong electric field dito. At yung electric field na yan ay merong y and x components. Okay? Itong segment na ito, okay, which is symmetric, okay, about the origin in location with respect to this one, okay, ay meron ding electric field na pinoproduce, meron siyang components along the y tsaka along the x, at dahil symmetric siya about this axis, yung y component na ito, dahil dito, will cancel with the y component na ito dahil dito. Nakikita niyo ba kung ano yung tinuturo ko? Hindi. Okay. Oops, hindi yan. Okay, so yan at saka yan. Okay? So, intuitively, walang y component yung final na solution natin. Okay? Anong tawag dito? At lahat ng solution natin ay along the x-axis lang. Okay. So, okay, so yun yung andyan, intuition. So next, ang una natin gagawin ay isa-set up natin yung equation. Okay. Siyempre, magsa-start tayo with yung equation for the electric field. Okay, yung infinitesimal na electric field na nakukuha from dq is k dq over r squared. Okay, ano ang r dito ngayon? So kung yung point P ay located a distance x along the horizontal and distance y along the vertical, yung distance from this anong tawag dito, from here to here ay r, which is equal to square root ng x squared plus y squared. So ang r squared is x squared plus y squared. Okay, so k dq over x squared plus y squared. Okay. So yan yung full magnitude nito. Siyempre, i-break natin yan into its components. Okay? And we've done that already several times, di ba? So, kung ito yung electric field na DE, magde-define tayo ng angle na alpha with respect to the horizontal. Okay? And we do that para makuha natin yung x component ng DE at saka y component ng DE. Okay. Now, dahil hindi natin alam yung mga magnitudes niyan, ang pagbabasihan natin ay itong triangle na ito. Kasi this triangle is a similar triangle to this one. Right? And if this is angle alpha, this is also angle alpha based sa geometry. Okay? Opposite angles are congruent. Okay? So, ang cosine alpha ngayon from this figure is adjacent over hypotenuse, which is x over r, or x over x squared plus y squared, then yung square root natin. And yung sine alpha natin ngayon ay opposite over hypotenuse, so y over r, so equal to y over x squared plus y squared raised to the 1/2. Okay. Questions? So yung x component nito ngayon is just DE cosine alpha. Tama? Yes. So like the double is r squared. So isn't
x squared plus y squared also is squared plus 1. Hindi. Ang r is square root ng x squared plus y squared. Di ba Pythagorean theorem? So ang r squared is x squared plus y squared. Okay lang. So, yan yung x component. Okay? And then yung tawag dito, ito naman yung mamaya ko isulat yung y component. So, x component muna. So, ito ngayon ay dE, which is k dq over x squared plus y squared. Tapos yung cosine alpha na x over x squared plus y squared, then square root. And pag sinimplify natin yan, we have k x dq over x squared plus y squared raised to the 3/2. Okay? Yan yung DEX. Okay. Now, yung DEY, yung y component, okay, ay DE sine alpha. So, ang DE is k dq x squared plus y squared times y over x squared plus y squared raised to the 1/2. So, ito ngayon ay ky dq over x squared plus y squared raised to the 3/2. Yan yung DE, DEY. Questions? Ito yung pinakamahirap na part, yung pag-setup ng differential equation. Okay, so this is called the differential equation kasi meron kang differential na E at saka differential na Q. Okay? And ini-introduce ko na kayo sa concept ng differential equation kasi yun yung second part ng 1-to-1. Okay? Pag-solve ng ordinary differential equations. Okay, siyempre yung unang approach na gagawin nyo is by integration. Pero there are some differential equations that you cannot simply integrate. Okay? By hand. Okay? So may pwede naman by hand pero ibang methods. Pero sometimes, pag hindi talaga kaya ng by hand, computational na, yun naman yung gagawin nyo sa next sem sa 131. Okay, sa Physics 131. Okay? So, ngayon, itong differential equations for EX and EY ay isosolve na natin. Pero bago natin isolve yan, kailangan muna natin i-relate yung DQ dun sa length. Right? Okay. Saan siya related? Dito siya related sa linear charge density na expression. So, which means na ito magiging K. So, ang dQ is lambda dy, right? dQ is lambda dy. So, K times lambda times dy over x squared plus y squared raised to the 3/2. Diyan, kitang-kita nyo na kagad kung ano yung integrate nyo. You're going to integrate over the variable y. Right? Okay, at ito naman, K lambda and then y dy over x squared plus y squared raised to the 3/2. Okay? Ano yun? Ano yun? Nakalimutan ko. Sorry. Okay. Mahirap talagang kalimutan ng X, no? Ha? Hindi, sinasabi ko yun from other people's experiences. Yung obvious naman kung sino yung mga nagre-react dyan na may X at mahirap makalimot di ba? Huwag kayong mag-react para di ba? Para hindi obvious. Okay. So mag-integrate na tayo, no? Okay. So start tayo sa integral ng
ng x. So, EX ay equal sa, so ang constant ay K lambda, and then integral ng x dy over x squared plus y squared raised to the 3/2. Okay. Wait, meron yata akong nakalimutan dito. dq. Okay. So, tama lang. Okay. Tawag dito. So, anong limits ng integration dyan? You're integrating over y. Di ba? So, you're integrating over this whole line, right? So, anong limits ng integration natin? From y equals negative a hanggang sa positive a. A. Yan. Okay. Alam niyo ng method kung paano integrate yan? Anong method gagamitin dyan? Ito yung susunod na mahirap. Siyempre, yung talagang mahirap is pag-setup ng equation. Kasi kung mali yung pag-setup nyo, kahit anong integration pang gawin nyo dyan, di ba? Mali yung lalabas sa sagot, di ba? And then yung next na mahirap ay integration. So, anong method gagamitin nyo rito? Okay, sige. Tignan natin kung mag-review tayo ng knowledge nyo sa trigonometric substitution. So, anong gagawin dito? Essentially, it's also a let you method, di ba? So, anong gagawin? Let, Okay, so K lambda, integral from negative a to a. Okay? Ngayon, ayoko sa x, tanggalin natin. Labas natin yung x. 1 plus y squared over x squared. Okay, shoot, hindi pala siya pwede. Hindi, pwede. Okay lang. 3/2 and then ito ay cube. Tama ba yung ginagawa ko dito? X squared, tama, cube. Naintindihan niyo kung paano nangyari yan? No. No. Plus y squared over x squared. Okay lang yan, ano? Wala pa yung to the 3/2 power. Okay lang yan, naintindihan yan. Yeah. Ilalagay ko ngayon yung 3/2. Okay lang yan, di ba? Cancel yung 2. Bakit, May? Saan? Sa taas ng? So, bali magiging x squared, 3/2 siya, di ba? Tapos 1 plus y squared over x squared, 3/2. Yan. Okay? Leche. Okay? So, i-pass nyo na yung quiz nyo. Dahil hindi natatalab yung joke na yun sa future. Kailangan ko ng ibang joke, Okay, so ito ngayon ay K lambda over x squared, integral from negative a to a ng dy over 1 plus y squared x squared raised to the 3/2. Wala pa tayo sa trigonometric substitution.
So, anong gagawin natin dito? Okay, let you what? Hindi, pero trigonometric substitution, di ba? So, hindi U ang gagamitin natin dito. Okay. So, oops. So, let y squared, let y over x be equal to tangent theta. Okay? So, ibig sabihin, dy ay equal sa x. Ano ng tangent? Derivative? Okay. Secant squared theta d theta. Okay. So, yes? K lambda o all over. Di ba po x cube po natin? Cancel, may x ka sa ibabaw eh. Oo. Kung saan-saan kasi yung mga x na yun, may x sa ibabaw, x cube pa sa ilalim, di ba? Ah! May nagre-react ako. May nagre-react dyan na. Kaya nga, grabe. Okay. Ha? Kaya nga eh. Kalimutan na kasi yung mga x na yan. Secant squared theta d theta all over 1 plus tangent squared theta raised to the 3/2. Okay? Hindi ko na pinilitan yung limits of integration kasi babalik din naman. Ay, hindi. Kailangan natin palitan kasi mag-integrate tayo over d theta. So, anong limits of integration dito? Papabuntong hininga na naman kayo. If y is equal to negative a, ano dapat yung theta? Di ba ganun yan? Para makuha niyo yung ano? Ano? Oh, so ano nga yung lower limit? Tsaka yung upper limit na rin, syempre. Since para positive yung labas niya, siguro like wait, sulat ko na. Pi over 2 Sige, habang fini-figure out niyo yan, k lambda over x squared integral. So makakancel ulit yung isang x, no? So x na lang dito. Okay? Ano ang 1 plus tangent squared theta? Meron bang pero raised to the 3/2 yan. Okay? D theta. So ang matitira ay 1 over secant theta, pero ang 1 over secant theta ay cosine. Cosine theta d theta. Okay? this para ito yung lower. Oh, yun yung tinatanong ko eh. So this is Oo nga. Yun yung tinatanong ko eh. Okay. yung lower limit is negative pi over 2. Hindi. 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 Sa base sa interval ng secant? Interval ng lambda. Yes. Kasi yung theory mo is let y over x. Or next, yung interval niya is negative pi over 2. Less pi is less than negative pi over 2. No, it's greater than negative pi over 2 but less than pi over 2. Pero don't know how to find that. Oh, pero syempre mag-exam kayo niyan sa Math 54, di ba? Dapat alam niyo rin. Negative a to a, yes. So, ano dapat yung value ng theta para pag kinuha niyo yung tangent ng value na yun, ang lalabas na y is negative a.
Di ba ganun yan? Yes. You have this right triangle. So the angle is tan. So tan is opposite over adjacent. Mhm. Thus the opposite angle is y over x. Y over x. Ano ko yun? Ayun, wala mo. Kung ayaw nyo mag-isip, ibalik nyo na lang sa y. Paano nyo ibabalik sa y? Right. Mhm. Cosine theta. Sino yun? Y over x ay equal sa sin theta over cosine theta. The cosine theta is equal to x sin theta. Cosine is equal to x sin theta over 1. Mhm. Yeah. Y over, remember it's y over x squared plus y squared raised to the square root. Wala. So dito na lang. Y over x ay equal sa tangent theta equal sa cosine theta over sine theta. So y over x squared plus y squared square root over x squared plus y squared square root. Tama? Yeah. So ang cosine theta ngayon is y. O kaso babalik tayo sa pinanggalingan natin, di ba? So dapat kailangan ma-figure out natin yung limits of integration. Hmm? Hindi. Definite integral to eh. Definite integral. So, ang negative a ay ito. Okay, ano yung angle na theta corresponding to that? Ano yung maximum na angle? So that's a over x. Negative. So if y is equal to negative a, di ba? So ang tangent theta ay equal sa negative a over x. Tama? Or ang theta is equal to tangent inverse ng, tama ba yung ginagawa ko? Tama yung ginagawa natin. Kasi dapat theta yung theta yung theta. Ito yung right triangle. So we're taking theta in terms of tan theta. Right. So tan theta is equals to x over y. Mhm. And then x over y is opposite over adjacent. So yung Yes. opposite natin is yung x. And yung adjacent natin is yung y. A. Adjacent natin is yung a. So opposite. Opposite. Hindi ako makapagsulat sa utak. Ayun na bang Oh, hindi. Nakalimutan ko na rin eh. Nakalimutan ko na rin yung trigonometric substitution. Okay. Hindi nyo pa rin ma-figure out? Bida. Oh, ganito lang yan. Ganito lang yan, kids. Okay, syempre, kukunin na natin yung integral ng cosine theta, di ba? Sin theta yon. Okay. Tapos, gamitin natin yung expression for sin theta in terms of x and y. Kaya nga. Sabi. Ngayon na, alam nyo na. Okay, anong sin theta ulit? X over x squared plus y squared raised to the 1/2. Okay, evaluated from negative a to a.
Ay, shit. Sandali. Akala ko hindi na-record. Sin theta ay y. Okay. So, yes. Sir, yung theta ba is the same as the angle alpha? Hindi. Oh. Kaya nga, iniba natin yung ano eh. Kasi yung theta, we use it specifically for trigonometric substitution. Pero yung angle na alpha is for the infinitesimal, yung location ng infinitesimal. Okay, so pag in-evaluate na natin to, ilan to? K lambda over x, tapos y is evaluated from 2a from a to negative a. So yung numerator ay magiging 2a. Tama ba? Okay, hindi. Sige, ano na lang natin para hindi nakakalito. A over x squared plus a squared raised to the 1/2 minus negative a over x squared plus a squared. Okay lang yan, ano? Kasi squared naman siya eh. So yung negative a, pag in-square mo is just a. Sundan nyo to? Okay lang? Okay. So yung ex ngayon ay equal sa k lambda over x times 2a over x squared plus a squared raised to the 1/2 or square root. Ngayon yung lambda, if you recall, is q over 2a. Okay? So, papalitan natin nito ngayon ng kq over 2a x, tapos may 2a ka dun sa ibabaw, x squared plus a squared raised to the 1/2. So, magka-cancel yung 2a na yan. Okay, so we have kq over x squared plus a squared raised to the 1/2. So, yan yung ating ex ngayon. Ay, hindi yan x squared. X. So, yan yung ating ex, yung x component. Okay? Now, again, we have to make sense of this expression. Diba? So, anong gagawin natin dito para mag-make sense siya? Yung ginawa natin last time dun sa ring, yung x, pina-approach natin to infinity. Diba? Dito, ganun din gawin natin. Pag pina-approach natin yung x to infinity, anong lilitaw dito na sagot? So x will be very, very much larger than a, right? When x is very, very much larger than a, then ex becomes kq over x squared. And which is yung expression for a single point charge. Okay, so again, may sense kasi pag lumayo na tayo dun sa line, hindi na siya magmumukhang line, magmumukha na lang siyang point charge. Tama? Tama? Okay. Sure. Okay. Kasi ito yung lambda mo eh. Itong lambda na to, itong lambda na yan is q over 2a. Ito. Okay? May questions pa? May questions? Okay. Sige. Ngayon yung y component naman. Of course, ang in-expect natin sa y component ay 0. Okay, pero i-check natin kung 0 nga yung lalabas. So well, actually, hindi na natin kailangan ng trigonometric substitution dito. Kahit na simple na ano na lang, na let you, pwede na. Work na siya. Okay na, nakopya niyo na. Pwede ko nang, okay. So, dadagdag na lang ako ng page dito. Template, blank. Okay, so, EY ay equal sa, anong sabi natin sa EY? K lambda y dy over x squared plus y squared raised to the 3/2. So, K lambda y dy over x squared plus y squared
raised to the 3 halves. So integral, okay, from negative a to a. So k lambda, integral from negative a to a ng y dy over x squared plus y squared raised to the 3 halves. So dito kahit kahit na i-let u lang natin to. Let u. Yung ba yung better na ano? Okay. So we let u be equal to x squared plus y squared. So ang du dito ngayon is 2y dy. Tama? Okay. So ibig sabihin yung ey ay equal sa k lambda negative a to a. And then maglalagay ako ng 2 sa ibabaw. So ibig sabihin magdi-divide ako dito by 2. Okay, 2y dy x squared plus y squared raised to the 3 halves. So k lambda over 2 negative a to a ng du over u raised to the 3 halves. Tama ba? Paki-double check yung math. Okay? Okay? Sige. So, madali na yan i-integrate. So, k lambda over 2 ay, ang integral niyan ay u to the minus 1/2 divided by negative 1/2. Evaluated from negative a to a. Tapos ibalik natin kay yung u. So, meron tayong negative 1/2 dito and then may 2 tayo dyan. So, magka-cancel yan. So, we have k lambda. Okay. 1 over x squared plus y squared raised to the 1/2 to negative a to. Okay. Anong tanong? Derivative ng x squared plus y squared. Derivative na? Mu equals x squared plus y squared. 2y dy. Constant mo yung x. Wala. Yes, our focus is the line. Yes. Perfectly. It's supposed to be negative. Yung alin? Yes. May negative sign dito. Tama. Okay. Okay. So ito ngayon ay equal sa negative k lambda and then 1 over x squared plus a squared raised to the 1/2. Okay. Minus 1 over x squared plus a squared raised to the 1/2. So equal to sa 0. So yung electric field dahil sa line of charge na yon is kq over x times x squared plus a squared raised to the 1/2 I hat. Tama? Kasi x component lang siya eh. Yung expression na yan is yung x component, right? Diba? Okay. Then wala tayong y component kasi nakita natin na 0 yung sagot. Okay? Okay na? Okay. Now, dadagdag ulit ako ng isa pang page. Current template. Okay? Kasi, ang gagawin naman natin ngayon is, okay, etong A na yan, yung negative A at saka yung A, siya naman yung ipapa-approach natin to infinity. Okay? So in other words, papahabain natin ang papahabain yung line na yan. Okay? Ano ngayon yung magiging itsura nung electric field pag ganun yung system? Okay, so
Ang electric field na expression natin ay ito. So E equals KQ over X squared plus. So E is equal to KQ over X times X squared plus A squared raised to the 1/2 I hat. Okay, so we let A be very much larger than X. So para ano natin yung expression na yan, ma-evaluate, ang gawin natin ay X, tapos tanggalin natin yung A, so magiging XA na lang to. Tama? And then X squared over A squared plus 1, yan yung square root. And then I hat. Okay lang? Naintindihan niyo kung paano nangyari yan? Okay, and then since A is very much larger than X, ito ay mag-approach to 0. Okay lang? Nakasunod? Okay. So, ano nang mangyayari dito ngayon? Magiging equal na lang to sa, magiging equal na lang to sa KQ over XA. Tama? Ang gusto kong gawin is maglalagay ako ng 2 dito. So, kailangan ko rin maglagay ng 2 sa ibabaw. Okay? I hat. Ba't ako naglagay ng 2 dyan? Kasi 2K lambda over X times I hat. Yung lambda kasi is Q over 2A. Ayos? Okay? So ngayon, ang tawag natin doon sa line na yon is an infinite line of charge. At yung electric field due to that infinite line of charge is 2K lambda X I hat. Okay, or kung papalitan natin yung K ng 1 over epsilon naught, so remember na ang K is 1 over 4 pi epsilon naught. So ito ay magiging 2 pi epsilon naught X times I hat. And then yung lambda, of course, sa ibabaw. Lambda. Okay, so for an infinite line of charge, yan yung ating expression. Okay? So kahit gaano pa siya kahaba, yung anong tawag dito, yung electric field niya ay nagpo-point perpendicular dun sa orientation ng line. Nakasunod? Okay. So, which means na, pag pumunta tayo dito sa problem na ito, alam nyo na kung anong electric field dito. Diba? Alam nyo na kung anong electric field. Kasi these are 2 sheets. Okay, importante yung pronunciation. Okay. These are 2 sheets. Okay? Yung dalawang sheets na yan ay infinite. Okay, infinite na plate. So you can consider it as an infinite line of charge. Which means na yung electric field, okay, ay anong tawag dito? Perpendicular dun sa orientation ng line na yon. Naintindihan niyo? Okay. Now, yung infinite sheet na yan ay dito nakalagay sigma, pero it doesn't matter. Kasi ang sigma na yan is a surface charge density, hindi linear charge density. Which means na, ano na siya, over area na siya. So, charge per unit area. Okay? So, surface charge density. Okay? So, well, we can think of it as a line. So, kung positive siya, then yung electric field nagpo-point away from that line. Pero perpendicular dun sa line na yon. Okay, so yung electric field dahil sa line na yan ay nakaturo lahat in this direction. Okay? At dito naman, yes. That means that both of them are like parallel.
Yes. Tapos here, perpendicular. Hindi. Perpendicular pa rin siya. Ba't nawala yung ano? Oo nga pala. Hindi pa tayo umabot dyan. Perpendicular pa rin siya sa line of charge. Dito kasi nakatayo lang yung line. Pero perpendicular pa rin siya, di ba? Ito yung line mo, pero perpendicular pa rin yung electric field. Yes, dito sa example na ito, horizontal yung line mo, pero perpendicular pa rin siya dun sa line na yun. That face. Ah. Or any line of charge. Any line of charge. And then itong upper sheet ay negatively charged, so nakaturo sa kanya yung electric field. Okay, which is just as well kasi ibig sabihin yung electric field between these two sheets, okay, ay paganyan. Okay? Okay, later on after ng second exam, you will learn na itong ganitong klaseng configuration is actually an electronic device, an electrical device. Ang tawag diyan sa electrical device na yan ay capacitor. And the capacitor stores charges. Okay? And this is how a capacitor behaves. You have two parallel plates na ang electric field nila ay tawag dito. But two parallel plates that have charges that are different. Okay, tapos yung electric field nila ay nakaturo from the positive plate towards the negative plate. Okay? So yun yung ano. Ngayon naiintindihan natin kung bakit electric field kung ano itsura ng electric field. Okay, so mamaya babalik tayo dito. Okay, pero inintroduce ko lang na yung line of charge has that type of behavior. Okay. So far, any questions naman dito sa unang problem na sinolve natin ngayong araw? Wala? Wala? Okay, sige. At this point, pwede na tayong mag-break para ituloy natin yung discussion dun sa para hindi putol yung discussion natin dun sa second part. Dahil Siyempre, hindi ko na naman nasimulan yung recording. Ayan, nagre-record na siya ulit. Okay. So, ang DQ ngayon, anong next step dito? Ang DQ is, di ba? From here, DQ is equal to sigma dA. Pero ang dA is 2 pi r dr. Okay. So, papalitan natin ngayon ito ng K sigma 2 pi r dr over x squared plus r squared over x squared plus r squared. So, yan yung d. Okay. Ngayon, next step is to determine yung x component. Anong x component? So, we need yung angle. We need angles, right? So, kung ito yung DE, ito ngayon yung DEX, tawagin natin itong alpha, ibig sabihin ito ay alpha. Okay. Now we can use this triangle to define what cosine alpha is. Kasi ang DEX is equal to DE times cosine alpha. Right? Okay. At ang cosine alpha is from this triangle na ito, ang cosine alpha ay x over x squared plus r squared raised to 1. Sorry, sinira ko yung trip mo. So, DE cosine alpha, ang DE ay K sigma 2 pi r dr over x squared plus r squared. And then, cosine alpha na, sabi natin, x over x squared plus r squared raised to the 1/2. So, ang DEX ay equal sa K sigma 2 pi x r over x squared plus r squared raised to the 3/2 dr.
Okay, so pwede ko na siguro tanggalin tong D dito. Okay lang ba yan? Tapos ilalagay ko yung integral dito. Integral sign. Okay, anong limits of integration ngayon? Now, yung variable of integration ay R. So, parang children's show tong... Okay. Ano yung R ngayon? Magra-range from what to what? Ano ang radius nung disk? Capital R. Nakalagay dyan. Capital R. So, ano ang limits of integration? Hindi. Kasi ang infinitesimal area, lumalaki yan, di ba? Circle siya, pero lumalaki siya. So, saan kayo magsisimula? Sa gitna, which is 0. And then, palalakihin nyo yung dA. Di ba? Hanggang sa umabot siya sa capital R. Right? Okay? Okay lang yan dapat. Lang yan, first year pa lang kayo. Paano na lang pag fourth year na kayo? Lutang na talaga yung mga utak ninyo, no? Alam ko. Okay. So, madali na tong i-integrate, di ba? Kasi may R ka sa ibabaw, tapos may x squared plus r squared ka sa ilalim. Di ba? So, parang yung ginawa lang natin sa y component nung e dun sa sa system. Okay? So, ano ngayon ito? We let u be equal to x squared plus r squared. So, du is equal to 2r dr. K sigma 2 pi integral from 0 to r ng may x tayo dyan. Lalagay ako ng 2 dito. Lalagay ako ng r. Andiyan dyan yung r dr. Di-divide ko yung by 2. Naintindihan niyo yung nangyayari? Okay. Over sorry. Papalitan ko lang yung 2r dr ng du. Over u raised to the 3 halves. Okay. So yung ex ngayon will be k sigma 2 pi. Hindi ko muna tatanggalin yung 2 na yan kahit magka-cancel. Okay, 0 to r ng u to the minus 3 halves du. So yung ex ay equal sa k sigma 2 pi over 2. And then u to the minus 1 half over negative 1 half. Okay, magka-cancel yan. Okay, and then evaluated from 0 to 0 to 1. Yes. Wala talaga yung x na yan. Buti na lang. Wala na siyang reaction. Wala na sa Ilocos eh. Nasa Pangasinan na. Alam mo ah. Okay, ikaw yata yung stalker eh. Okay. So, negative, yung ex ngayon ay, lagay na natin dito sa ibabaw. Teka, lagay tayo ng linya para. So, yung ex ngayon ay negative k sigma 2 pi x. K sigma 2 pi x. And then, papalitan na natin yung u ng x squared plus r squared. Okay. So, x squared plus r squared raised to the 1 half. And then, i-evaluate na natin to from 0 to r. Okay, may nakalimutan ba ako? Okay. Ex equals sa k sigma 2 pi x. Okay, and then yung first term is 1 over x squared plus capital R squared raised to the 1 half.
Yung second term ay 1 over x. Okay? Nakasunod? Yes. Yes? Okay. Okay, so pwede kong actually isulat ito in this way. K sigma 2 pi x 1 over x minus 1 over x squared 1 plus r squared over x squared raised to the 1/2. So ito magiging x na lang. Okay lang ba yan? Naintindihan niyo kung ba't nagbaliktad? Kasi nawala yung negative sign. Pinasok ko na yung negative sign, di ba? Oo. Okay. So ngayon, pwede ko nang tanggalin yung 1 over x. It will cancel with the x na nasa numerator. Di ba? Right? Na-cancel na yung x. Walang reaction talaga. Ex is equal to k sigma 2 pi and then 1 minus 1 plus r squared over x squared raised to the 1/2. Okay? Now, ang k is 1 over 4 pi epsilon naught. Remember na ang k is 1 over 4 pi epsilon naught. So, sigma 2 pi over 4 pi epsilon naught 1 minus 1 over 1 plus r squared x squared, okay, raised to the 1/2. Okay, so magka-cancel yung 2 pi dito and then may yung 2 pi dyan, so may matitirang 2. Okay, so Ex is sigma over 2 epsilon naught 1 minus 1 over 1 plus r squared over x squared raised to the 1/2. Okay, so yan na yung ating expression for the electric field. Okay na? Ito. Pero yung A is pi over r squared. Actually, pi over capital R squared dapat yan. Kung yung buong disk yung kinoconsider mo. Ano yan? Dita? Yes, yan na yun. Hindi nyo wala na tayong gagawin, pwede magawa para i-simplify yan, di ba? Okay? Okay. Now, ang isa rin natin pwedeng gawin dito, remember, things have to make sense, di ba? Tama? Ang isa natin pwedeng gawin dito is pa-approach natin yung x to infinity. Tama? Anong lalabas? Magiging 0. Bakit naging 0? May sense ba yun? Yung x pa-approach natin to infinity. Hmm. Oh, may sense ba yun? Kasi point lang siya pag wala siyang thing. Point lang siya pag walang radius, pero dapat meron ka paling kq, di ba? Over kung ano man yung distance. Yes. Ang inaano natin yung x yung x yung pinapa-extend na sa malayo. Ba?
Hindi naman sa hindi abot. Hindi, hindi natin pwedeng i-argue yan with this, di ba? Ayan. Dito kasi magiging KQ over R squared. O, yun yung tinatanong ko sa inyo. Oh, yun yung tanong. Is it realistic? That's why the R is the. Pero hindi mo pwedeng i-argue yung argument na yan dito, di ba? Magkaiba ng? Sige. Pag-isipan ninyo. O hindi ko pwedeng sabihin lahat ng sagot, di ba? Paminsan-minsan, okay. Oo. Challenge yung sarili nyo. Ang isang pwede rin natin gawin is yung R naman yung pa-approach natin to infinity. So magiging infinite sheet siya. Di ba? Which is yung problem na ito. Right? Right? Okay. So, dito, pag pina-approach natin siya sa pag yung R, di ba? Ang gagawin naman natin dito, yung R naman ang papa-approach natin to infinity. So, R will be very, very much greater than X. Di ba? Ay, saan na yun? So, if R is very much greater than X, okay, so ano mangyayari dito? So, itong term na to ay mag-approach sa infinity, right? Pero nasa denominator siya. So 1 over a very large number will be 0. Okay. So ang matitira dito is sigma over 2 pi epsilon naught. Okay, remember that ito ay EX. So ibig sabihin, if you have a sheet na ganyan yung orientation, okay, yung electric field niya is perpendicular dun sa sheet. Okay? So, going to this problem now, ano ngayon yung electric field dahil sa sheet 1? Yung electric field dahil sa sheet 1 ay pataas, perpendicular to the sheet, at ang magnitude ay sigma over 2 epsilon naught. Diba? Nakaderive lang natin. Right? Okay. And it doesn't matter kung gaano kalayo yung point P. Okay. Well, yung point P of course is very small. Okay, kasi pina-approach nga natin yung R and very much larger nga siya sa X, di ba? So malapit na malapit lang yung point P dun sa ano na yon, sa sheet na yon. Yung E2 ngayon, so yung E1 is sigma over 2 pi epsilon naught. Anong sign? Positive or negative? Positive. Bakit positive? Kasi yung sheet ay positively charged. Ayan, no? Okay? Dito, yung E2, ano yung electric field na pinoproduce dahil sa E2? Dahil sa surface na E2. Okay, negative sigma over 2 pi epsilon naught. Yes. Ah? Oo nga, oo nga. Hindi ko mabubura yung pi, no? Kasi na-verbally sinabi ko na eh. Sigma over 2 epsilon naught. Yes. Infinite. So it's an infinite sheet. But if it's not infinite, then it's not a relationship. Ito na yung expression na gagamitin niya. Pag hindi infinite, yan yung expression na gagamitin niya. Okay? So, between these two sheets, okay, ano ngayon yung, kaya nga pinopronounce ko ng maayos eh. Ang hirap kasi pag hindi ko pinopronounce ng maayos eh.
between these two sheets, ano yung total na electric field? Ang total na electric field, of course, is E1, okay? IE is equal to E1 plus E2. So, anong total electric field? 0. So, inside, between the sheets, wala kang electric field. Okay? Tama ba? Mali. Mali, mali. Sabi ko, inside the field ay 0, di ba? Hindi, sabi nyo kanina, tama, ganun kayo eh. Mali, di ba? Inside, dapat sigma over epsilon lang. Eh bakit, saan nag-a-apply ito? Eh bakit pag in-add natin itong dalawa? I mean, paano nyo masasabi na dito sa loob, sigma over epsilon, pero dito sa labas, 0? Anong kailangan yung paano nyo ilalagay yung equation such that magiging true yun? Okay? Yeah, so syempre kailangan nyo ng coordinate system plus y. Good. So, itong sheet na ito, nagpo-produce ng electric field that is sigma over 2 pi epsilon naught in magnitude. Tama? Inside, sorry. So, E1 dito. Oras na. Okay. E1 ay equal to sigma over 2 pi epsilon naught. Ganon din dito, ang E1 is equal to sigma over 2 pi epsilon naught. At yung E1 naman dito ay equal din sa sigma over 2 pi epsilon naught. Okay? At yung E1 na yan galing sa sheet na ito. Nakasunod? Nakasunod? Okay. Of course, dire-diretso lang yan, pataas. Hindi, dire-diretso lang siya. Okay, ito, ngayon yung E1, anong direction ng electric field dito sa region na ito? Sa baba. Anong direction ng electric field? Downward, di ba? So ang unit vector dito is negative j hat. Okay, dito sa gitna, between the sheets, anong yung direction ng electric field? Positive j hat. At dito sa outside the sheet sa taas, anong direction ng electric field dahil na E1? Positive j hat. Tuloy-tuloy lang yung ano na yan, tuloy-tuloy lang yung electric field na yan. Kaya ganoon din dito, tuloy-tuloy lang yung electric field na yan. Okay? O ngayon, tignan natin yung E2. Okay, gawin natin kulay blue. So E2, E2, E2. Okay. Ang magnitude niyan is still sigma over 2 pi epsilon naught. Okay, ngayon, dito sa region na to, sa pinakataas, ano ang direction ng E2? Remember, this is negatively charged. So, ito, yung surface na dahil sa E2, surface na nagpo-produce ng E2. So, dun sa taas, anong direction ng electric field? Paganyan na siya, di ba? Paganyan. So, negative j hat. Dito sa gitna, anong direction ng electric field? So, positive j hat. At dito, okay, positive j hat din. Okay. So, ngayon, yan, dito magiging obvious na. Na pag in-add natin yung dalawa na yan, E ay equal sa E1 plus E2, dun sa pinakataas, 0. Dun sa gitna, sigma over epsilon. Okay, and dito sa ilalim, 0. Yung direction ng electric field dito sa gitna? Anong direction ng electric field dito sa gitna? Positive j hat. Okay? Ayos? Ayos? Okay. Okay, that's good to know kasi
and good to remember din kasi pag dumating na tayo sa concept ng capacitors, okay, titignan natin kung anong effect ng electric field sa gitna. Especially if we insert what are called a dielectric material, which is what is happening pagdating sa capacitors. Okay, any questions? That's no senior. Ayan. Okay, good. Meron pa ba akong... Meron pa ba? Wala na yata eh. Oh, wala na. Okay, meron kayong questions? Sa loob daw. Ano sa lab?